Yun mga kabiker, magandang hapon sa inyo, no? At purihin ang Panginoon dahil meron ako i-share sa inyo, no? Ito yung isang vlog ko na issue ng Honda Alpha, no? Kasi kung babaliwalain natin to, ngayon, pag nahulugan tayo nito, importante to, no? Alam lang, bumayahe tayo ng malayo o gabi man, baka itirik tayo ng mga motor natin, no? So, ito, pakita ko sa inyo. Yan mga kabiker, kung mapapansin nyo, tutok na tutok, no? So ito yung sinasabi ko na issue ng mga Honda Alpha. Kasi meron tayong ginawang video nung nakaraan, no? Yung title ko is 4 na solusyon sa 4 na issue. So ito yung isang issue, no? Kasi ito, kung mapapansin nyo, ito yung tunuhan. Diba? Sabi ko sa inyo nung nag-vlog ako noon, ito yung tunuhan. Yan, no? Tumutunog. Ibig sabihin gumagalaw. Ayan kasi yung issue ng mga Honda Alpha. Pag tumagal, minsan nalalaglag ito. Yan. Kung mapapansin nyo, ayan o. Binilihan ko na ng repair kit. Pero, one time, ginamit ko, nahulugan ako. Ayan, nahulog na. Oh, maluwag siya. Ang maluwag dito, itong pasukan ng tonohan natin, no? Yung thread niya maluwag na, no? So hindi na nagpipit yung thread ng mga ganito, no? Kasi kaya shinare ko sa inyo itong mga kabiker, no? Pag bumabiyahe kayo, hindi naman lahat, no? Pag bumabiyahe kayo, malay nyo nahulugan kayo nito. Yan. So, gumagalaw yan. Pag tumakbo yan, pag pinatakbo natin tong motor natin, siyempre na-vibrate yan, no? Lumuluwag yan. So mahuhulog yan. Alam naman natin tong air fuel mixture screw natin. Ito yung tumitimpla sa hangin at gas. Ngayon, pag nawala ito, no? Siyempre open na yan, no? Ibig sabihin, wala nang nagko-control ng gas at saka fuel. Magrarumble na yan. Ngayon, mawawalan ng minor. Kapag hindi na ba ako makakaalis pag naraglagan ako niyan? So ang gagawin natin mga kabiker, by my experience, kasi etong Alpha na nandito sa bayaw ko, no, kailangan pag nahulog to at naramdaman natin na parang mamamatay na tayo, i-choke lang natin. Itaas natin yung lever ng choke, tapos yun, aandar na yun. Pero hindi normal yun, ha, kasi naka-choke. Para lang mapa-andar natin o makaalis tayo. Kaya nga, ito, ang gagawin natin dito mga kabiker, no, tulad nito, ang hirap pa-startin to, no? So ilayo natin, pa-startin natin. So susiyan ko, yan. Kasi ito, pag nahulugan ka nito, hirap nang pa-startin, no? Yan, nakasusi na yan. No? So isa pang gagawin diyan, kasi pag nahulugan ka nito, actually ito maluwag talaga, no? Nilagyan ko na ng epoxy yan, tinanggal ko ulit. Mapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, ang gagawin nyo dyan mga kabiker, patayin ko muna yung susi. Yan. Ang gagawin nyo dyan, i-drain nyo lang yung gas kasi lunod na yan. No? Tapos, ang gagamitin nyo dyan mga kabiker, siyempre yung flat screw. No? Kabiker, hirap kaming ikutin yan sa sobrang tigas. May technique dyan. Kasi itong mga Alpha, merong tools yan, no? Merong tools yan dito. No? Dito may tools yan. Bubuksan nyo to, may tools dyan. Ngayon, papakita ko na sa inyo yung tools kasi binuksan ko na. Kasi mahirap iikot. Ngayon, itong pangkalas ng spark plug, kung mapapansin nyo yan, yan yung purpose nyan. Dito yan. Ito yung flat screw nya. Yan. Pang ikot. Yan, tingnan nyo. Ikutin ko yan kahit matigas yan. Pang drain nyo yan. Patutuluan ko muna, no? Patutuluan ko muna kasi lunod dyan mga kabiker, hindi andar yan. Pun nyo lahat tong gas, no? Yan, no? Natapon ko lahat tong gas, wala na. Yan, meron pa rin. And then ibalik nyo. Yan, siyempre isasara na natin, kaya natin binalik. Mas maigi ito mga kabiker, mas madaling ikot dun sa flat screw kasi walang pwersa pag nakaganyan. Ito, kaya ginawa ito pang kuwan sa drain kasi yung ibang Alpha na hindi na mabuksan, isinsil nila dito.
bit yung flat screw. Which is pwede naman. Kaso ito nga, kaya ginawa tong tools na to magkasama para dito sa drainer to. No? At hindi lang yun. Siyempre yung mga flat screw pa natin. Gawin ko ulit yun. Then paanda rin natin. Ito, gagawin nating 2.5 turns. Ayan, sinara ko na, no? Magano ako ng 2.5. Dali lang, kunin ko yung pangtono ko. So, ito pala yung pangtono ko. I-share ko sa inyo, no? Ito. Pako yan, pako. Higpit ko. Ito, siyempre yung pako na ditres to, ditres. Kumuha ko dun sa cost sa gas natin. Ito. Yung ganito. Yung ganito. Tapos, pinasok ko rito. Kaya pag madali lang pang tono to. Tulad nyan. Paluwag. Yan. Half. Kitang-kita nyo. Half yan. Oop. Sobrang madaling ikot, no? Kasi maluwag siya. Half yan. And then whole 1.5. Ayan. Makikita nyo yung gitla nya. And then 2. And then 1.5. Ayan. So 2.5 tayo. Papanda rin natin yan. Ayan. Choke natin. Siyempre walang naman yan. Choke natin. Pero mandar. Try natin yung push button. No? Push button. Kaya. Kick, kick. Binaba na natin yung choke. Yun. Palyado pa, no? Kasi maluwag to. Yan, gumagalaw. Kaya ang problema mga ka-biker, mahirap nating paandarin, no? Kahit na nilagay ko na sa 2.5 at dyan tayo mag-start. Actually, dapat magbibigay siya ng gas. Kasi 2.5 niya. Ngayon, mahirap paanda rin itong ganito. Kasi hindi stable itong tunuhan niya gumagalaw. Yan, parang naikot pa nga siya. Oh. Dapat ganyan yan. Oh. Diba? Kasi pag nag-vibrate ang motor at maluwag ito, may tendency umikot. Kasi maluwag nga. You know? Kahit malayo tumutunog, no? Maririnig nyo. Tumutunog. Ngayon, pag inikot mo ganyan, madali na lang ikutin. Ang gagawin natin mga ka-biker, kung may tiyaga tayo makahanap ng ganitong medyo mas mataba ng konti sa thread nito, no? Kasi yung original nito, kumpara sa repair kit, no? Mas mataba. Problema rito mga ka-biker, itong kabitan na ng tonohan niya. Wala nang ngipin yung thread niya. Kaya yung problema, no? Pero pag tatanggalin natin 'yan, ito, no, aandar sa choke 'yan. Pakita ko sa inyo. No? Pero hindi naman normal kasi 'yon. Walang wala siyang hangin 'yan. Kasi 'yan, naka-direct na 'yan, naka-choke na 'yan. Ibig sabihin mag-aano ng gas 'yan. Kahit wala yung tonohan, naandar 'yan, mga kabay. Kahit bitawan ko pa to, mas parang normal pa nga ito kaysa dun sa may tunuhan. Yan. Diba hindi namamatay? Yan, nakachok siya. No? Kahit wala siyang tunuhan, mas okay pang gamitin to. Nakaiba, no? Kasi, pag ito, ayan, alam niyo yung tumutunog na yun, yung hindi bumabalik yung push button. Kasi ito, pag nilagay natin dito, no, mamamatay yan. Kasi tatakpan niya yung hangin. Ayan o. Pero pag tinanggal natin, dito lumalabas yung hangin. Although, hindi normal yan kasi nakachoke. Pero magagamit natin yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pag nahulugan kayo ng ganito, i-choke nyo lang, itaas nyo lang yung choke lever nya at makakauwi na kayo. Pero, hindi ko sinasabing okay itong ganito. Walang tonohan pero maandar. Ang normal talaga, meron tang tonohan. Ayan, hindi tatagal kasi yan no? Kailangan mong buhayin ng silinyador. No?
kailangan niya laging merong supply ng gas. Pero hindi ko sinabing normal yan, no? Mas mainam niyang meron tayong tunuhan. Ang kagandahan niya, palitan na natin tong pangtaas. O kaya buo na. Kasi nga, problema dun yung pinaka-thread niya. Wala na, no? Bubuhay-buhayin lang na ganyan. Bubuhay-buhayin lang para hindi mamatay, no? Para in case na mahulugan kayo neto, pwede nyo pang mauwi, no? Kaya nga, pag binalik natin ito, mamamatay. Ayan. Kasi nga, yung hangin, natakpan na. Lost thread na rin yung thread nung kabitan ng tunuhan natin, no? Kaya ako sinare sa inyo ito mga kabiker. Baka may experience yun. Isa sa mga issue ng alpha to, yung nahuhulog yung tunuhan. Kaya nga nagawan natin ng video to nung mga nakaraan, no? Kaya ngayon, alam nyo na ang gagawin nyo. Pag nahulugan kayo ng tunuhan, i-chok nyo lang. No, makakauwi kayo. Nakita nyo naman nung kinabit natin yung tunuhan, tinono natin, nag-start tayo dun sa 2.5 turns, hindi siya umaandar. Pero nung tinanggal natin yung tunuhan, sinabi ko sa inyo, aandar, umandar nga, di ba? So yun yung gagawin natin mga kabiker pag nahulugan tayo ng tunuhan, like yung mga alpha owner, no? So kailangan alam nyo yun, kasi pag nahulugan nga kayo ng tunuhan, no? Hindi nun yung namamalayan, unti-unting mamamatay yung makina nyo kasi nahulog na yung air fuel mixture screw natin. Kasi doon nakabase yung timpla ng hangin natin at saka gas. Ngayon, pag nahulog yun, ang gagawin natin, i-choke lang natin, makakauwi na tayo. So, simpleng tutorial mga kabiker. I hope na meron kayong natutunan. Kung natuwa kayo sa ating video, paki-like, share, and subscribe na rin. And then, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na. So, muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.